It won't go wrong, no. Time goes by and I hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, for this video guys, andito kami ngayon sa Subic. So, ayan. Yan. So, kasi guys, dito yung yung mga murang bilihan ng sasakyan. So, yung tita ko kasi, saka tita ko, bibili ata sila ng sasakyan na pang business. So, titingin kami dito kasi last year ata nag-canvas na sila. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung price kung magkano yung maano namin na sakyan para magkaroon kayo ng idea at mabisit nyo rin daw pag kailangan nyo ng sasakyan na mga mura. So ayan guys, tara punta na tayo doon sa store na pupuntahan namin. So ayan, nag-ano muna kami dito. Ayan, stop over muna dito sa may port ng Subic. Ayan guys, kung napapansin mo yung sasakyan na to, ayan, yung barko na yan ay kanina pagdating namin medyo madami pa yung laman yan na truck saka container van. So ngayon, ayan, binababa nila yung mga sasakyan. Hindi ganong kita dito pero ayan. Kanina ang dami dyan pagdating namin marami yan nakalagay. Ngayon, ayan, unti-unti niya nang binababa yung container ba na yan. Video na yon ay dun yun sa Subic. So ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming experience sa pagpunta at yung mga nalaman ko pagdating namin doon sa Subic. So bali yung dito ko na yon, nag-canvas na sila before, last 2 years ago, nag-canvas sila at bumalik kami doon last day lang. So gusto ko kaya sumama para magkaroon ako ng idea sa mga ganun, sa mga sasakyan, second hand, at saka sa kung magkano yung mga presyohan ng sasakyan doon. Kasi sabi nga nila, mura ang sasakyan doon guys sa Subic. So mga heavy equipment nandoon lahat. Tapos mukha silang, although second hand sila, mukha silang bago. Depende kung ano yung gusto mong bilhin. Meron doon na bultuhan, merong isa lang, pwedeng madamihan ka bumili, pwede rin sa auction, may auction doon. So, depende sa'yo kung ano yung magugustuhan mo at kung ano yung kailangan mong unit. So, ayun guys. Anyway guys, doon sa
yun sa sasakyan pala na yun, guys, ay bali third owner na tayo. So, una guys, galing pala yun sa Japan. Tapos, after Japan, kasi sa Japan, di ba guys, ano lang, parang 5 years lang ata yung expiration ng sasakyan. Sa ibang bansa kasi ganun lang. Hindi tulad dito sa atin na hanggang gumagana at tumatakbo yung sasakyan ay ginagamit pa kahit bulok-bulok na. So, sa kanila, hindi. Mayroon lang na may limit yung taon ng iyong sasakyan. So, after 5 years, kailangan mo nang palitan. So, ganun. So, di ko lang sure kung ilang taon na, pero ganun sa ibang lugar. Sa ibang bansa. So, ayun, galing yun sa Japan. Tapos, pangalawang owner, yung Hong Kong. So, di ko lang din alam kung ilang years siya sa Hong Kong. Basta yung pagkakasabi sa amin is third owner na yung Pilipinas. So, bale, pagdating sa Pilipinas, pangatlong owner na siya. Pero pagdating guys doon sa documentation or papers na manggagaling sa kanila ay first owner dito si Philippines or yung kanilang company, first owner sila. At kung yung makakabili ay second owner nung sasakyan. So, pero second hand siya guys yun yung magkikita doon sa dokumento. Sa pagbibili doon, wala nang problema kasi ano na nila yun, lalabas, bago mo ma-pull out yung unit, pati yung lahat ng lalakarin sa LTO, lahat ng papers, ay sila na yung mag-aasikaso. So, anyway, yung mga items doon ay nakadepende sa iyo at nakadepende rin kung saan mo bibilhin yung unit. Nakadepende doon kasi guys, yung iba kasing store doon ay, yung iba, reko na sa ibang store. Tulad ni Ichiban, reko na yung mga items na ipo-pull out doon. Pagdating din naman dito kay Microban, nakadepende sa'yo kung ano yung gusto mo. Recon, where is, or at is. So, yung recon na yon maganda na siya. Parang mukha na siyang bago. Kasi, na-repaint na siya, naayos na lahat halos sa kanya. Pagdating din sa where is, saka at is na sinatawag, di ko alam kung tama yung pagkakapronounce ko kasi yun yung pagkakarinig ko doon sa nagpapaliwanag sa amin. Ayun, pag ganun, kung ano yung makita mo, kung ano yung unit na gustuhan mo, at ayun na yung nakita mo na yun, ayun talaga yung bibigay nila sa'yo. So, wala na sila halos babaguhin doon pag yun ang napili mo. Pag Rico naman, kunwari, napili mo yan, pangit pa, tsura, hindi gaano maganda yung ano, kasi minsan may mga ano na, may iwasan na, syempre, may mga kalakalawang na yung iba. Pag gusto mo na i-recon muna nila, o i-recondition bago i-pull out, mag-additional ka lang ng payments ka na. So, yung sa tito ko, imabot kasi siya ng, yung nung nakita nila yung unit, 650 yung presyo. Kasi, wala siyang, yung napili niya kasi is drop side. Pero, since wala pa siyang harang o doon sa likod, kumbaga, skeleton lang siya doon sa may likod pa. Wala pa yung ganon. Tapos, 650. Tapos, yung kapalalagyan niya, aabot siya ng 810. Pero natawaran namin, so 800 lang. Marami kasi siyang pinapapalit at pinapadadagdag doon sa unit. Kaya, umabot ng 800,000 yung presyo ng drop side. So, ayun, ang ginagandaan naman doon, sila na yung mag-aasikaso ng lahat ng papers na kakailanganin. Tapos, i-text ka lang o tatawagan, i-email, pati yung mga papers na yun, i-email sa'yo. So, pagpunta, kunwari, yun dito kasi abroad, bale, baka may-out yung sasakyan kasi 2 months daw, 1 to 2 months. So, 1 month lang siya dito sa Pilipinas. So, baka pag pull out ng unit, wala na siya. So, i-email sa kanya yung mga pipirmahan. Tapos, pipirmahan niya. Pag kukunin niya yung unit, papadala naman yung sa driver. Tapos, yung proof na, kunwari, sa back sila nag-payment, yung proof, o yung resibo na nabayad na kasi i-check naman yun doon. Yun yung kailangan dalhin pagkuha ng unit na yon. So, kaso nga lang, yung unit na yan, guys, binibigyan lang after nila mag-text na pwede na i-pull out yung unit mo. 10 days lang yung bibigay sa yung time frame para makuha yung unit. Kasi pag hindi mo yung nakuha,
ika-cancel nila yung transaction na yun. Kahit may down payment ka sa kanila. Pero, refundable naman yung down payment mo. Kaso nga lang, sayang yung time at effort na ginawa mo pag hindi mo nakuha within 10 days. So, ayan. Pagdating pala dun guys sa payment ay pag nakapili ka na at naano mo na yung mga gusto mong baguhin na sasakyan, ay kailangan mo mag-down. Kailangan mo mag-down para maano yon. So, yung down payment niya ay minimum ng 100,000. Pwede mo rin i-full pay o pwede mo rin half. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo. Pero, ang minimum lang naman nila ay 100,000. Tapos, pag kukunin mo na yung sasakyan, so, bago nila ma-process sa LTO, after ata nila ma-process, tapos, kailangan ma-full pay mo na bago mo nila ma-i-pull out. So, pag na-payment, nabayaran mo na lahat-lahat, yun, saka na sila pwede mo nang kunin yung item na yun, o yung unit mo. Ang inagandahan guys, Ichiban, mga Pilipino yung makakausap mo, pati yung nag-a-assist, saka yung doon yung staff doon na sa loob ng opisina. Tapos, ang ginagana doon, kahit ilan kayo ay maaari kayong pumasok doon sa shop nila. Pipirma ka lang doon sa logbook nila ng name, tapos kung saan galing ng lugar, tapos pirma. So guys, napansin ko doon nga pala pagpasok ko. Ang lalayo nung ginagalingan nung mga pumupunta doon. So, nung chinay ko kasi guys, kami Albay, sabi ko, ang layo namin galing, no? So, sabi ko, ay ma'am, may mga malayo pa ka sa inyo eh. Sabi ng gano'n nung guard to. So, nung chinek ko yung mga yung records niya, ayun nga, nagulat ako, galing Tacloban, Mindanao, Bisaya, may mga gano'n. Tapos, Benguet, ayan, malapit-lapit lang, mga Manila, Calamba, Quezon, province. Pero yung malayo talaga yung Mindanao, may mga Kudarat, may mga gano'n. Tapos, may mga Tacloban, tapos Leyte, basta kung saan galing na na lugar sa Pilipinas. Marami nga galing Mindanao sa Bisaya yung napansin ko doon. Tapos may kasabayan din kami doon sa araw na pagpunta namin. May nakita rin akong Legazpi. Tapos ano pa yung mga nakita ko doon. So basta dami nga na hindi ko na gaanong matandaan, pero ang lalayo talaga. So naisip ko kaya sila tulad namin ay sa layo ng pinuntahan at pinag-inquire ng mga tao na yan, ay maaring ngang mas mura pagbili doon sa Subic kumpara sa ibang lugar. Kasi yung mga layo na hindi dayo ng ganong kalayo para lang mag-inquire o mabumili ng sakyan kung hindi naman mura yung mabibili nila pagdating ng Subic. Di ba po? So, ayan. Sa ibang, doon sa Microban, kung titinan mo doon mula sa labas, parang ang liit lang na shop. Pero pag pumasok ka, pala siya, 15 to 16 hectare yung shop nila na yon. So, hindi mo mapapansin sa labas na ganun siya kalawak. So, may pinuntahan pa kami guys na store doon, which is yung Ichiban. So, doon talaga kami unang napunta kasi doon nakapag-inquire yung tito ko last 2 years. So, pagpunta namin doon, ang mga unit nila, recon na. So, parang mga bago yung unit, parang hindi mo siya makita, mahalata na second hand na yung sasakyan. Kasi ang kinis niya na, pati yung mga pinurado kasi pati yung mga parts. So, mukhang sariwa. So, ganun. Ganun na yung, yung mga display nila. Kaso nga lang, hindi ganun kadami yung naka-display doon kumpara sa Microban. So, doon, ang nga lang doon, konti yung unit, tapos, may magustuhan nga man, minsan may nauna na sa'yo. Ganon. Tapos, andoon, sa kanila, kung marami kayong magkakasama, may iwan lang doon sa sasakyan o kaya doon sa office nila yung ibang kasama. At yung makakapasok lang doon sa tinginan ng sasakyan ay hanggang 3 lang. So, doon, yung driver, yung may-ari, saka yung mekaniko lang ang maaaring makasama doon sa loob. Basta 3 lang. Tapos yung iba, maghihintay na lang doon sa sa office nila. Ganon doon. Tapos doon, meron din doon na shop na Asahi. Yun naman yung nabilhan ng kakilala ko dito sa amin na doon siya nakabili. Kaso nga lang daw, ang sabi niya,
yung mga nag-a-assist doon at ang may-ari noon ay Pakistani. Kaya medyo mahirap kausap at makahingi ng discount kasi puro okay lang daw yung sinasabi ng mga staff. Kasi nga, hindi sila ganun kagaling pagdating, di ba, sa English. So, medyo mahirap yung conversation pagdating sa pagkipag-usap mo sa kanila. Tapos, ayun, napansin ko din doon na isa pang shop, medyo katapat lang ng Microban at katabi ng Ichiban, yung United Auctioneer Incorporated. Doon naman guys, sa auctioneer na yon ay from the word auction, yun yung nila, ino-auction doon yung mga sasakyan. So, sabi nila, medyo mura yung sasakyan doon. Kaso nga lang, ang risk doon ay, kung yung, hindi mo pwedeng i-test yung sasakyan. Pag, tas ganda doon, bago ka pala makapasok doon sa, sa auctioneer na yon ay kailangan mo mag-down payment ng 50 to 100,000 bago ka makasali sa bidding nila. So doon, kailangan doon, madami kang bibilhin kasi kumbaga sa tumpok-tumpok yung bilihan doon. Yun nga, makakamura ka ng mura daw yung mga bilihan kasi bidding lang yung style doon. Kaso nga lang, ang risk doon guys, walang test. Hindi mo matetest yung sasakyan. So, magbibiddingan kayo. Kaso nga lang, walang test. Hindi mo siya pwedeng test. Pwede lang ay, tingnan yung mga parts, tingnan yung mga pyesa, pero hindi mo talaga siya matetest drive. So, yun yung malaking risk doon kasi hindi mo sigurado kung magandang klase ba yung binibid mo. Tapos, wala pang refund. So, walang hindi mo masasauli yung sakyan mo kapag may diferensya. Tapos, madamihan talaga. Hindi tulad na dun sa mga Ichiban, Microban na pwede isa-isa yung bibilhin. Ang daming unit guys doon na pagpipilian sa Subic. So, hindi na nga namin gaano inikot yung mga shop doon pero kasi nakapili na kami doon sa pangalawa namin na puntahan. So, siguro kung marami kayong time, ay maiikot nyo yung mga shop na nandoon. So, nga pala, yung travel from Manila, abutin lang ng 2 hours. Depende yun sa bilis ng iyong sasakyan. Pero kami kasi, galing kami San Pedro, umalis kami dito magka-5. Tapos, walang traffic. Dumating kami doon is 9. So, 6, 7, 8, 9. Inabot kami ng 4 hours. Kasi, San Pedro pa kami galing. Tapos, para mas mahaba yung tagal namin doon sa stopover namin sa kinainan namin nung pag-almusal namin. So, ayun. Pero kung is 3 hours lang from dito sa San Pedro yung travel time. Depende rin yun kung may traffic. Pero yung pagbalik namin galing Subic, umalis kami doon ng 2:45. Tapos dumating kami ng magpa-5 sa Balintawak. So, nakikisit kami ng Balintawak is magpa-5 pa lang. So, mabilis talaga yung biyahe. Kaso nga lang, nag-stop kami sa Balintawak kasi bumili kami doon ng gulay. Kasi mura doon ang mga gulay na yon. So, nag-stop kami. Tapos, inabot na kami ng 8:00. At na-traffic na kami papunta dito ng San Pedro. So, pagdating doon guys pala sa toll gate. Mula doon sa Balintawak hanggang doon sa may exit ng Subic. Kasi nag-triple X kami. Hindi kami dumaan sa mga bayan-bayan ng Olongapo at something. So, inabot ng 470, 490, ganun yung toll gate pag class 1. So, pag class 2, ito times mo na lang yan. So, aabot ng 900 pesos. Hanggang exit lang yun ng Balintawak. So, kung padadaan ka pa ng SLEX, kasi nga papunta ng San Pedro, mula sa Magallanes, ay 139 pesos. Exit kami ng San Pedro. So, pag malayo-layo tulad ng Calamba, ay paniguradong malaki na mas malaki yung iyong babayaran. So, kung iuwi nyo sa Misha, yung makuha nyo dun sa sasakyan, ay make sure na may erang kayong extra na pang out o pang
bayad sa toll gate na malaki-laki. Tulad ng mga heavy equipment kasi matataas yung toll gate fee. So, ayan. Sana guys ay meron kayong natutunan at bagong nalalaman sa aking video na to. So, sana makatulong to at kung bibili kayo ng mga sasakyan na second hand doon at mga heavy equipment ay nagkaroon kayo ng konting idea sa aking video guys. Pray to comment yung mga may tanong at baka alam ko yung sagot. Tapos, pwede rin kayo mag-suggest ng aking next topic or related sa mga na-topic ko na. So, ayan guys. Again, this is Ira and thank you for watching.